نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong tumahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at wag na wag kayong papayag na kayo madatnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng pawang katotohanan, at nang sa gayon aayusin ni Allah para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga mahal na kapatid sa Islam, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan niya tayo ng ating pananampalatayang Islam, na ang Islam na ito yung pamamaraan ng ating buhay. Kumpletong pamamaraan ng ating buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wala na tayong hahanapin dito kung tayo lamang ay nag-aaral at ating isinasabuhay ang lahat ng mga katuruan ng pananampalatayang ito, mga kapatid sa Islam. Isa sa gusto kong ibigay sa inyong kaalaman sa araw na ito, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang paniniwala nating mga Muslim hinggil sa tinatawag na salibingan, at kung ano ang meron dito at kung ano ang mga batas na nakapaloob dito, mga kapatid sa Islam. Sapagkat sa ating kapanahunan sa ngayon, alam naman po natin na maaaring ang karamihan sa atin dito ay mga balik Islam o mga bagong Muslim, na kung saan meron tayong mga kamag-anakan pang hindi pa mga Muslim hanggang sa ngayon, mga kaibigan, mga kapitbahay hindi pa mga Muslim. At maaaring matanong ng mga kaibigan ninyo kung ano yung paniniwala natin hinggil dito sa kanilang ipagdiriwang na undas o araw ng mga patay, All Souls Day, All Saints Day. Ano ba ang paniniwala ng mga Muslim bilang isang balik Islam at bilang isang Muslim na nandito minority sa isang lugar na ang karamihan ay alam naman nating sila ay magdiriwang, sila ay magko-commemorate, sila ay mag-aalaala sa araw ng mga patay at kung ano-ano pang mga gawain na mayroon sa kanilang pananampalataya. Bilang isang Muslim, simple lamang po ang ating pananampalataya. Hindi binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng komplikadong katuruan, at hindi rin katuruan na mahiwaga, na hindi mauunawaan at maiintindihan ng bawat isa sa atin. Simple lamang po, mga kapatid sa Islam. Ang tao kapag nabuhay dito sa mundong ito ay may katiyakan na siya ay mamamatay. Sigurado yon, at walang exempted doon, mga kapatid sa Islam. Walang exemption doon. Maaaring mauna lang ang isa sa atin o sumunod yung isa, pero somehow, pagdating ng panahon,
darating at darating yung iyong ajal, yung iyong kamatayan. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sabi ni Allah, lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. At ang matitira lamang ay ang mukha ng iyong Panginoon. Lahat, sabi nga sa isang hadith ng Propeta Muhammad SAW, kullukum mayitun. Lahat kayo ay mamamatay. Lahat tayo ay mamamatay, mga kapatid sa Islam. Hindi nga lang natin alam kung kailan at kung saan tayo mamamatay, mga kapatid sa Islam. Pero ang realidad, sabi nga sa isang kasabihan, lahat ang kamatayan ay katulad ng isang pintuan na lahat ng tao ay papasok dito. Lahat ng tao ay papasok dito. Magsisimula ang ating pag-aaral, mga kapatid sa Islam, kapag namatay na ang isang tao sa libingan. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ang batas ng Islam sa pagdalaw sa libingan. At ang mga kalakip na mga batas na meron dito, nakaakibat dito, mga kapatid. Pag namatay ng isang tao, merong isang hadith ng Propeta Muhammad SAW. Dinidetalye ito sa isang hadith ng Propeta Muhammad SAW na isang hadith na mahaba. Na kapag namatay ng isang tao, of course, alam natin kung ano yung proseso, paano siya hugutan ng kaluluwa. At pagkatapos siya ay dadasalan, siya ay paliliguan, pagkatapos ng paliguan, siya ay babalutin, siya ay dadasalan, at siya ay dadalhin doon sa ating makbara, sa ating libingan, at doon sa libingan ay ililibing siya. Ganun kasimple. Pag namatay ang isang tao, pag siya ay isang mananampalataya, gawan siya ng mga rights niya bilang isang mananampalataya. Paano yun? Siya ay huhugasan bilang isang Muslim sa paghugas ng patay. Siya ay babalutin ng puting tela pagbalot ng patay sa Islam. Siya ay dadasalan at siya ay dadalhin doon sa libingan. Sa lalong madaling panahon, yun po ang ating kautusan at ang ating batas sa ating pananampalataya. Within 24 hours, sana, kung wala namang mga komplikasyon sa kanyang pagkamatay. Halimbawa, may kailangang investigasyon o ano pa mang mga klaseng legal o tanggap sa batas ng Islam na siya ay hindi muna ilibing sapagkat may mga kinakailangan pang gawin sa kanyang katawan. Pero kung wala, mga kapatid sa Islam, karapatan ng kapatid niyong namatay, ang ilibing agad siya sa libingan ora mismo pagkamatay niya. Bakit ganon, mga kapatid sa Islam? Ito ay hindi pagwawalang bahala sa kanya. Kasi ang karamihan, lalot sa ating mga kapatirang mga balik Islam, kapag namatay, ang gusto pa nila sa kanilang mga kamag-anakan, yung ibang mga kamag-anakan, gusto nilang makarating, gusto nilang madala, gusto nilang magbigay pugay, magbigay puri, o ano paman. Gusto nilang lamayan pa ng 1 araw, 2 araw, hanggang 9 na araw. Kaya kapag ang isang Muslim, inilibing agad, akala nila at ang iniisip nila ay pambabastos yun at hindi pagpapahalaga sa patay. Ngunit hindi yun ang kahulugan sa atin, kabaliktaran, mga kapatid sa Islam. Kung tunay kang nagmamahal sa iyong kapatid o kamag-anak na namatay, ibigay mo sa kanya ang kanyang karapatan. Kung totoo kang nagmamalasakit sa kanya bilang isang kamag-anak mo o ikaw ay isang Muslim, ilibing mo siya sa lalong madaling panahon, mga kapatid sa Islam. Bakit? Kasi ang katotohanan, kapag i-denilayed mo yan, ang ibig sabihin, dinidelayed mo. Ipinapahuli mo kung ano yung mangyayari sa kanya sa libingan. Sapagkat sa libingan, mga kapatid sa Islam, maaaring ito ay biyaya mula sa mga biyaya ni Allah o parusa mula sa mga parusang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung Muslim ka, ang ibig sabihin, insyaallah, sa libingan, ikaw ay magtatamasa ng biyaya. Kung mabuting tao ka, sa libingan ikaw ay magtatamasa ng mabuting mga biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat sa isang Muslim kapag namatay, ang ilibing agad para yung kanyang gantimpala, reward dyan sa libingan ay malasap niya na.
matamasa niya na, hindi mo dapat ipinagkakait sa kanya yung kanyang biyaya sa libingan. Kung yan naman ay isang taong masama, kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iantay sa kanya sa libingan. Alam natin yan, mga kapatid sa Islam, na kapag nailibing na at umalis na ang pinakahuling taong nakipaglibing sa kanya, ay darating sa kanya ang dalawang anghel. Alam natin yun. Pagkatapos ilibing at lumapit ang dalawang anghel magtatanong ng tatlong bagay, alam niyo yun. Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong propeta? Depende sa isang mananampalataya kung makakasagot siya dito. Kung totoong mananampalataya at Muslim ang isang tao, siya makakasagot. At pagkatapos ito, mga kapatid sa Islam, sa totoo lang, mayroong isang mahabang hadith ng Propeta Muhammad SAW. Dinidetali dito kung anong mangyayari sa isang tao dyan sa libingan. Sapagkat ang libingan ay kabilang, kumbaga, kabilang mundo na. Ibang dimension na ng ating buhay, mga kapatid. Lumilipat tayo mula dito sa mundong ito, patungo ng mundo natin sa libingan. At ang paniniwala ng isang Muslim at ang paniniwala sa Islam kapag namatay na ang isang tao, simple lang. Hindi komplikado, mga kapatid sa Islam. Huwag niyong pahirapan ang inyong mga sarili at huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kapag namatay na ang isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay patay na siya. Ibig sabihin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kapag namatay na ang anak ni Adan, ay napuputol na ang lahat ng kanyang gawain dito sa mundong ito, maliban sa tatlo. Putol na ang iyong kinalaman, ang kaugnayan mo dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam. Simple lang. Kung nauunawaan natin na ang ibig sabihin, putol na ang kanyang ugnayan dito sa mundong ito, ibig sabihin, lahat ng mga pinapaniwalaan nating mga superstitious, mga pamahiin, mga kung ano-anong mga pinapaniwalaan natin na may kinalaman sa kaluluwa ng isang tao na babalik dito sa mundong ito ay napuputol, mga kapatid sa Islam. Lahat ng may kinalaman sa pagmumulto o kapag nagpaparamdam sa iyo ang patay, itong mga bagay na ito ay walang asal, wala sa katuruan sa ating pananampalataya. Kasi putol na ang kanyang ugnayan dito sa mundong ito. Tatlo lang ang pwede niyang mapakinabangan dito sa kanyang mga gawain dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam. Naikwento ito ng Propeta Muhammad. Anong mangyayari sa isang tao? Kapag ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang katawan, ay sa isang hadith na mahaba, siya iaakyat ni Allah subhanahu wa ta'ala, iaakit ang kanyang kaluluwa sa itaas-taasan ng kalangitan. Hanggang sa siya ay makarating sa pinakatuktok, sa pinaka-seventh heaven, at doon ay pababalikin. Depende sa kanya. Pababalikin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluluwa dyan sa libingan. So kung nagtatanong kayo, mga kapatid sa Islam, kung nasaan ang mga kaluluwa ng mga tao ngayon na namatay, nandyan po sa libingan. Sapagkat ibinabalik, pagkagaling niya doon sa seventh heaven, at tapos pagbubuksan ng lahat ng kalangitan, pababalikin doon sa kanyang katawan. Doon sa kanyang katawan, doon siya mananatili, mga kapatid sa Islam. Kaya kung tatanungin nyo, ang ating batas ng Islam, kung nasaan ang ating mga kaluluwa ngayon, kaluluwa ng ating mga namatay na mga kapatiran, nandyan po sa libingan. Nandyan po sa mundo ng barzakh. Ibig sabihin ng barzakh, ito ang ating mundo sa pagitan ng kamatayan nung namatay tayo at sa pagitan ng pagbangon ng muli. Mga kapatid sa Islam. Of course, may mga iba't ibang mga kaalaman pahinggil dito kung nasaan ang ating mga kaluluwa. Pero ito lang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam. Kaya, walang puwang yung paniniwala ng iba na ibang pananampalataya sa atin. Huwag kayong maapektuhan sa kanilang paniniwala na kapag namatay ang isang tao, kaya niyang magmulto. Mga kapatid sa Islam. Na kapag namatay ang isang tao, kaya niyang magparamdam dito sa mundong ito at kaya kang takutin. Sapagkat wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid sa Islam. Ang kaya lang ng isang tao dito sa mundong ito, ang kaya lang maaari ng jinn ay gayahin yung taong namatay at gayahin ang kanyang itsura at gayahin siya at kayo ay takutin.
Kaya kayo ay mag-iisip na parang nagparamdam, nagpakita sa inyo ang iyong mga mahal sa buhay na namatay. Pero bukod doon, wala na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nga, matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang patay, patay na. Hindi na kayang makapanakit sa iyo. Hindi na kayang bigyan ka ng kapinsalaan, mga kapatid sa Islam. Ngunit ang buhay ay kayang-kaya kanyang pinsalain. Pag dumating na sa puntong siya ay nandyan na sa libingan, mga kapatid sa Islam, binalik niya yung kanyang kaluluwa sa kanyang libingan. Diyan, sa kanyang libingan, mahaba ang mangyayari sa kanya dyan, mga kapatid sa Islam. In short, sa summary ng hadith na ito ng Propeta Muhammad, ay bibigyan siya ng kasamahan niya dyan sa libingan. At ang kasamahan niya na ito sa kanyang libingan ay nakadepende sa kanyang ginawa dito sa mundong ito. Kapag ang kanyang ginawa sa mundong ito ay kabutihan, magkakaroon siya ng isang kasama dyan sa libingan na maaliwalas ang mukha, mabango, maayos, kumbaga maayos ang kanyang pagtingin sa taong ito na makakasama niya dyan sa libingan. Magkakaroon siya ng kasama dyan sa libingan, mga kapatid sa Islam, na kung saan makakasama niya yan hanggang sa araw ng pagbangon ng muli. At ang sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag siya ay nandyan na sa kanyang libingan at kapag siya ay isang mananampalataya ay paluluwagin sa kanya ang kanyang libingan. Paluluwagin sa kanya ang kanyang libingan, paliliwanagin sa kanya ang kanyang libingan kasama doon sa kanyang kasama sa libingan. At mananatili sa dyan hanggang sa araw na kung saan bubuhayin ng muli tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ikaw naman ay hindi mananampalataya at ikaw naman ay isang hindi Muslim, ang gagawin sa iyo ni Allah ay bibigyan kanyang kasama dyan sa libingan na ang kasama mo na yan ay nakakatakot ang itsura, mabaho at hindi ka komportable dito kasi sa kasama mo na ito. Sapagkat ito ay ayon doon sa ginawa mo dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam. Mananatili ka dyan. At dahil ikaw ay hindi mananampalataya, pasisikipin, padidilimin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong tirahan dyan sa libingan. At mag-aantay ka dyan hanggang sa araw ng pagbangon ng muli, mga kapatid sa Islam. At ipapakita sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin sa iyo, kung ikaw ay mananampalataya, sasabihin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito sana ang iyong papupuntahan kung ikaw lang sana ay mabuting tao at ikaw ay sumunod sa batas ng Islam. Papakita niya yung pintuan, yung loob ng paraiso na sana doon siya pupunta. Pero dahil ikaw ay hindi mananampalataya at masama ang iyong ginawa sa mundong ito, ito ang iyong papupuntahan, mga kapatid sa Islam. Kaya bubuksan sa kanya. At magkakaroon ito ng singaw sa kanyang libingan, yung galing sa impyerno, mga kapatid sa Islam. Imagine niyo yun. May kasamahan ka na napakasagwa ng itsura, masangsak ang amoy, madilim, masikip, doon sa libingan na yan. At ikaw ay bubuksan yung pintuan mula doon sa bintana, mula doon sa impyerno at sisingaw doon yung init, mga kapatid sa Islam. Isipin niyo yun. Kung anong mangyayari sa isang tao dyan sa libingan. At ipapakita naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na siya ay mananampalataya. Ipapakita niya yung impyerno. Sasabihin ni Allah, kung ikaw ay naging palasuway at hindi sana naging isang mananampalataya, ito yung papupuntahan mo sa impyerno. Pero dahil ikaw ay isang mananampalataya, dito ka sa paraiso. At bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan doon at sisingaw ang maganda, mahalimuyak na amoy mula doon sa paraiso, mga kapatid sa Islam. Imaginin mo, nandiyan ka sa iyong libingan na napakaluwag, napakaaliwalas, napakaliwanag, may kasama kang nakakatuwang kanyang nakakatuwang pagmasdan at ikaw ay bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung simoy doon mula doon sa paraiso, mga kapatid sa Islam. Ito yung gusto nating maranasan ng isang mananampalatayang Muslim kapag namatay. Kaya kailangan natin siyang ilibing agad. Huwag nating ipahuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi pinagkakait natin sa kanya ang biyaya at gantimpala ni Allah sa libingan kapag siya ay inihuli mo pa ng paglibing, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
So, ibig sabihin, yun lamang po ang mag-aantay siya doon, mga kapatid sa Islam. Hindi yung mawawala siya sa kanyang magpapalipad-lipad o magpapalamoy-lamoy ang isang kaluluwa. Wala pong ganun sa ating pananampalataya, mga kapatid sa Islam. Wala pong ganun, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, isipin natin na ang pananampalatayang Islam ay kumpleto sa ganitong klase ng katuruan at simple lang ang katuruan sa atin. Pag namatay, tapos na ang kanyang kinalaman dito sa mundong ito maliban sa tatlo. Wala na siya, hindi na siya pwedeng magmulto, hindi na siya pwedeng magparamdam, hindi na po siya pwedeng manakit, hindi na pwedeng maminsala, sapagkat patay na siya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mga kapatid sa Islam, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nari فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Sabi dito, kapag namatay ang isa sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ipapakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang upuan doon sa paraiso o ni kaya doon sa impyerno. Kapag siya ay kabilang sa mga taong papasok sa paraiso, ay papakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang upuan doon sa paraiso at ang kanyang kalalagyan sa paraiso. At kapag siya naman ay isang taong mulad sa mga taong papasok sa impyerno, ipapakita sa kanya ni Allah ang kanyang upuan at ang kanyang tirahan doon sa impyerno, mga kapatid sa Islam. At sasabihin sa kanya, ito ang iyong kalalagyan at ang iyong upuan hanggang sa ikaw ay buhayin ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah, hanggat sa ikaw ay buhayin ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, doon ka mananatili hanggang sa ikaw ay buhayin ng muli ni Allah at ibangon ng muli ni Allah sa araw ng paghuhukom. Ito yung paniniwala natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagbisita natin at ang pagdalaw natin, mga kapatid sa pananampalataya, sa isang libingan, nabanggit sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inilibing na ang isang tao, ay hindi dapat maging bongga at kakaiba ang kanyang libing o di kaya ang kanyang libingan. Dapat kung ano ang nakalagay dyan sa libingan ay pare-pareho at pantay-pantay. Kaya pag nakikita ninyo doon sa Saudi Arabia o saan mang mga libigan, nakikita ninyo walang pansyon, walang mga pangalan, walang kung ano-ano pa mang dinidistinguish ang pagitan ng hari o di kaya ng alipin o ng simpleng tao o di kaya ang may kalagayan na tao. Wala pong ganon sa ating pananampalataya. Kapag namatay ang isang tao, patay na. Simple, mga kapatid sa Islam. Ang dapat gawin ng isang tao, hindi yung padasalan, hindi yung lagyan ng bulaklak, hindi yung bigyan na kung ano-ano man magtirik ng kandila sa ating mga patay. Wala pong ganun sa ating pananampalataya, mga kapatid sa Islam.
At wala po sa ating katuruan bilang isang Muslim na tayo ay nagsiselebrate o nagdiriwang sa loob ng isang taon ng isang beses sa araw ng mga kaluluwa o araw ng mga patay at pupunta tayo doon sa ating mga libingan ng ating mga namatay at magtatayog tayo ng kandila, magtitirik tayo ng kandila, maglalagay tayo doon ng mga bulaklak o anumang mga klase ng paniniwala yan na meron sila. Tayo bilang isang mga balik Islam, iniwanan na natin yun. Huwag nating dadalhin yun dito sa ating pananampalataya. Kasi wala na, mga kapatid sa Islam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sahih, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang asal nito ay nasa Sahih Muslim, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu yariqul qalb wa tadma'ul 'ain wa tudhakkirukum al-akhirah wa la taqulu hajaran. Sabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung ating paniniwala at ang ating batas na dapat susundin sa libingan. Sabi ng Propeta Muhammad, noong una ay pinagbawalan ko kayong dumalaw sa inyong mga libingan, sa mga libingan. Pero ngayon, sabi ng Propeta Muhammad, ala fazuruha. Pero ngayon, sabi ng Propeta Muhammad, ito ay inirirekomenda ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyong dalawin nyo ito, ang libingan, mga kapatid sa Islam. Anong dahilan? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito, kapag dinalaw ninyo ang mga libingan at nakita ninyo ang libingan ng ating mga namayapang mga kapatid, ay nagpapalambot sa ating mga puso. Sino ang hindi lalambot sa puso kapag naaalala niya ang kamatayan? Nagpapalambot sa ating mga puso, sabi ng Propeta Muhammad, at nagpapaluha sa ating mga mata. Normal na kapag ikaw nakakita ng patay at naalala mo ang kamatayan at mga taong namayapa, luluha ka at malulungkot ka at ikaw ay makakaalala sa mga nangyari sa mga taong buhay pa ngayon ay patay na nandyan na sila sa libingan. Wa tudhakkirukumul akhirah, at magpapaalala sa inyo sa araw ng paghuhukom, sa muling araw, sa huling araw, sa araw ng pagkabuhay, mga kapatid sa Islam. So ito yung dahilan kung bakit tayo inutusang dalawin natin. Walang particular na araw, walang particular na buwan. Ang sabi ng Propeta Muhammad, kung makakadalaw kayo sa inyong mga libingan, ay dalawin ninyo, sapagkat magpapaalala sa inyo ito sa kabilang buhay, magpapaluwa sa inyong mga mata, at magpapalambot sa inyong mga puso, sapagkat maraalala natin dyan yung mga taong nauna na sa atin na mayapa na, mga kapatid Islam. Hindi sinabi dyan na kapag pumunta kayo doon sa libingan ay magdala kayo ng kandila, magdala kayo ng bulaklak, magdala kayo ng pagkain, magdasal kayo dyan. Isa sa mga bawal na lugar na pwedeng bawal na lugar na pagdasalan ay ang libingan. Bawal pong dasalan dyan. Bawal kang magdasal dyan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi sinabi sa iyo na magsugal ka dyan, mag-inuman kayo dyan, mag-party kayo dyan. Walang ganun sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinapahintulutan lamang pong dumalaw sa libingan ay ang mga kalalakihan at hindi po nararapat na dumalaw ang mga kababaihan. Yun po ang batas ng Islam at yun po ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdalaw sa mga libingan. Kaya naman po bilang isang balik Islam, kayo bilang mga balik Islam at ang karamihan sa inyo ay bagong Muslim, tandaan nyo po ito, na yun lamang po ang kailangan nating gawin o pwede nating gawin sa libingan. Hindi po tayo po pwedeng gumawa ng mga gawaing wala doon sa mga nabanggit ni Allah sa Quran o di kaya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gagawin natin doon sa libingan. Wala po, mga kapatid sa Islam. At kapag kayo ay dumalaw sa mga libingan, mga kapatid sa Islam, huwag po kayong mag-alala sapagkat wala na po itong magagawa sa inyo. Hindi na po kayo mumultuhin ito, hindi na po kayong pararamdamin ito, ano pa mang pinsala na maaari ninyong kinatatakutan na magagawa sa inyo ng isang namatay na at namayapan na. Wala na po, mga kapatid sa Islam. Simple lang ang katuruan natin sa pananampalataya. Kaya pag naintindihan ng isang tao yun, madali niyang maunawaan na ang Islam ay madali nating makuha ang kaalaman dito at ma-absorb ng ating puso at ng ating isipan.
Kaya kapag ang isang tao natatakot sa patay, natatakot sa multo, natatakot sa kung ano-anong pinsalang dala ng patay, ang ibig sabihin yan ay nagpapatunay o palatandaan sa kahinaan ng kanyang pananampalataya. Mahina ang iyong kaalaman sa Islam. Mahina ang iyong pananampalataya sa Islam, mga kapatid. Biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang wakas dito sa mundong ito. At naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong papapasukin niya sa paraiso at magiging maganda ang wakas dito sa mundong ito. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli